Dito naman po, sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, di ba ang pangarap ng mga DDSet, makita po nilang magsalita mga kababayan, eto pong mga tulfo. At ngayon, eto na. Ano po, yung hinihiling ng mga DDSet, ibinibigay na po mga kababayan ng mga tulfo dahil after po kahapon ng nangyaring insidente ng walkout ng minority dyan po sa Senado, naglabas po ng kanilang mga pahayag. Ito po mga senator. At sabi po mga kababayan ni Senator Raffy Tulfo, ito basahin po natin ha. Yan. Sabi po dito, dapat walang special treatment o walang special na pagtrato. Kami mga senador ay ibinoto ng taong bayan para personal nagampanan ang aming mga tungkulin sa loob ng Senado. Kung ang ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumabiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep, nagtitiis sa traffic at init para mabilang ang kanilang attendance at maswelduhan, bakit natin papayagan ng sino mang senador na mag-attendance at makalahok sa mga bagay ng pinagbobotohan sa Senado via Zoom? Nang dahil sila ay nagtatago? Nakakainsulto ang ginagawa ng iba naming kasamahan na pag-rush sa pagbabago ng major Senate rules para lamang mabigyan ng special treatment si Bato na kasalukuyang hindi pumapasok. Nakakahiya na sa taong bayan, wag na tayong maglokohan. Yan po yung sabi mga kababayan ni Senator Raffy Tulfo. Kasi kung titingnan talaga natin, obvious naman. Kaya ginagawa yan ng majority mga kababayan para protektahan yung mga kaalyado nila na may pananagutan sa batas at magkakaroon ng pananagutan sa batas. Katulad ni Bato de la Rosa at katulad ng dalawa pa nilang kasamahan na posibleng magkaroon ng arrest warrant at makulong. Diba? Alam nyo, eto sa mga senator dyan, lalo na yung mga Duterte Black dyan, tanggalin nyo na yung sistema na kapag kakaalyado ninyo, masyado yung binibaby. Diba? Tanggalin nyo na yung sistemang ganyan. Kasi kayo, iniluklukay ng taong bayan, hindi para mag-aruga ng mga pababy nyong kasamahan. Kayo ay inuluklok ng taong bayan para magtrabaho. Diba? At kaya nga kayo pinapasahod ng taong bayan para gampanan yung trabaho ninyo. Yung iba dyan mga senator, huwag kayo magpakainutil para lang doon sa mga kaalyado ninyo na nagtatago sa kamay ng batas. At huwag kayo magpakamartir. Dahil ang utang na loob ninyo wala sa mga yan, nasa taong bayan. At dapat ibalik ninyo sa taong bayan yan. Diba? So ngayon, mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo kung bakit nga ba mga kababayan nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dyan po mga kababayan sa issue ng Senado kahapon. Kung bakit nag-walkout itong minority. Alam naman natin mga kababayan na si Senator Erwin Tulfo ang isa sa talagang nanindigan na dapat po hindi talaga aprubahan o pag-usapan yan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo. Good morning! Ay, magandang umaga, paring Alvin. Good morning sa iyo, sa yung mga tagapakinig, tagapanood. Good morning. Opo, marami po ang pumuri sa inyo kasi nag-monitor kagad ako sa social media dun sa ginawa po ninyo at saka pati na rin ng minorya, ano po. Pero ba't umabot sa pag-walkout, Senator Erwin? Kasi po, pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukonte. 9 lang po kami out of the 12 or 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito dahil may importanteng gagawin siya sa labas ng Senate. So, nung magtawag yung mga kasamahan namin, dahil natunugan namin na ipipilit nila itong Section 41 Senator. Lamang sila, binibilang namin 12 sila. So, talo kami. And sinabi namin, teka muna, bakit yung minamadali yan? Kaya, para walang botohan hindi bawal kasi hindi kayo pwede magbotohan kung walang quorum. So mawala sila ng quorum, kailangan mo 13. Pero lang yata sila, all present sila kahapon. So lumayas na kami, nilayasan namin. Pag-usapan, parang ang mensahe na, pag-usapan na ito sa Lunes ulit, magbakbakan na yung gusto natin. Pero kitang-kita naman na paring Alvin pinipilit nila itong 41C, Section 41C, dadagdagan nila. O babaguhin nila na payagan ng isang senador na mag-attend ng session. Tsaka nakakatakot to mga kababayan. Nakakatakot tong mga senator na iba dito sa Senado. Bakit? Kasi handa nilang baguhin ang Senate rules para lamang puprotektahan yung mga kaalyado nila. Ibig sabihin, handa na naman nilang balahurain yung kapangyarihang hawak ng Senado para puprotektahan yung mga kaalyado nila. Bumoto,
through teleconference, telecommunication, for justifiable reason. Kaya ang tanong ko, doon sa Section 41B, nung nauna, sinasabi doon na teleconferencing only is permitted kung may force majeure, earthquake, Tama. bagyo, May lindol, disaster. etc. Pag may Yes, disaster at saka- or pandemya. So, tsaka, exactly, national emergency, yun, ganyan pandemic. Ano yung justifiable reason? Yun yung tinatanong. At bakit minamadali? Pwede natin pagdebatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, hatiin natin ang House, magbutuhan tayo. Alam nila may number sila, kami wala. Kaya hindi kami pumayag. Doon ho namin pinasok na bawal niya ho yun. Dahil gagawa kami ng rules, nalabag naman sa rule namin. Paano naman ho yun? Pangalawa, Tama. Kasi mga kababayan, talagang yung motion ni Rodante Marcoleta para talaga yun sa mga kaalyado nila. At kaya minamadali ni Alan Peter Cayetano. Kita nyo ba yung dating ni Alan Peter Cayetano kahapon? Gustong-gusto niyang brasuhin, mga kababayan, yung motion ni Rodante Marcoleta para makapasok na at para maging epektibo na dito kina Bato de la Rosa at dun sa iba nila mga kaalyadong posibleng makulong. Kasi sa totoo lang, ang marami naman talaga na makukulong mga kababayan sa Senado, mga kaalyado mismo ni Alan Peter Cayetano. Diba? Naandyan dyan si Jinggoy Joel, si Escudero, Mark Villar, Bongo. Diba alam naman natin mga kababayan na talaga may mga kakaharaping kaso yung mga yan. Kaya nga kung tutusin talaga, mapapansin nyo na binabraso ni Alan Peter Cayetano at gustong pagbotohan agad kasi alam nilang may numero sila eh. Diba? At yung minority wala. Kaya gusto nilang brasuhin agad. So ngayon kung titingnan nyo, may sinasabi si Marcoleta at ito po yung sagot niya mga kababayan doon po sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo kahapon. Diba, biruin nyo, sinabi nga ni Senator Erwin na bakit nga masyadong minamadali dahil ba may mga makukulong na kasamahan po nila sa majority. So ngayon, ang sagot ni Marcoleta mga kababayan, kaya ba ayaw niya ring madaliin namin dahil gusto niyang may makulong? Bumuelta si Senator Rodante Marcoleta sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo na may kaugnayan umano sa mga makukulong ang inihain niyang motion ukol sa pag-amyenda sa Senate rules para payagan ng remote participation ng mga senador sa mga sesyon ng Senado. Paglilinaw ni Marcoleta, panahon na para gamitin ng anyay advantage at modernong teknolohiya para rin umano ang lahat ay makalahok at magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pero mga kababayan, sala po yan. Mali po yan. Ang trabaho ng mga senador physically present dapat doon po mga kababayan sa Senado. Dapat yung kanilang appearance na andudun mismo. At dapat nakikita ng taong bayan kung ano ba yung trabaho na ginagawa nila. Diba? At hindi dapat baguhin ang Senate rules base lamang sa kapakinabangan na mga kasamahan po nila sa majority. Ano po, so ngayon mga kababayan, etong sinasabi ni Rodante Marcoleta, napakalabnaw nito. Dahil alam naman talaga ng taong bayan kung ano po yung pakay nila. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin mga kababayan etong kay Senator Erwin Tulfo. Ang punto ho namin is that ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalam na sikmura ng kababayan natin? Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing kakulangan, hindi magkasya ang sweldo? Ito po yung problema ng kababayan natin araw-araw eh. Tutugon ho ba ito? Actually, marami po mga pending bills, paring Alvin, yung hinog na pwede nang ipasa, yung hospital detention ni Senadora Risa na bawal nang idetine kung sino man, yung baby, yung pasyente o yung kanyang bantay sa hospital habang walang pambayad. Meron din nga si Senator Marcoleta, naalala ko po, meron siyang pending din na bill dyan sa floor na yung hindi na magbabayad yung mga poorest of the poor ng kuryente, ng electric bill. Matagal niya lang sinasabi, nakahain dyan. Bakit hindi na unahin niya? Ba't unahin niya? Kitang-kita naman ko. Sa poll, si Rodante Marcoleta. Diba? Bakit nga naman hindi mo unahin yung ipinangako mo sa taong bayan na 2,000 na libreng kuryente sa makakakonsumo ng 2,000 pababa? Bakit hindi nga yan yung atupagin mo at trabahuin mo para naman magkatotoo yung pangako mo na yan?
Hindi yung kung ano-ano mga motion-motion na isinusulong mo para sa kapakinabangan ng mga kaalyado mo. Di ba mga kababayan? Tama yung sinasabi dito ni Senator Erwin. Common sense pa rin, Alvin. Oo. Kasi nga, para ito, to accommodate Senator Bato, at yung dalawa pang kasama siguro namin, nalalabasan ng warrant, sinasabi ng ombudsman, ito siguro yon. Pero unfair naman din ho yun sa mga ito ba justifiable reason dahil makukulong ka kaya pwede ka pa rin mag-attend ng session? Is that justifiable reason? Unfair ho yun sa bumoto ho sa amin. Senator, I think ang sabi ng ilang senador, uncalled for daw, naging pahayag mo. I think na-interview kagabi din si Senator Jinggoy at mukhang uncalled for kasi hindi nyo naman pinangalanan, pero mukhang siya ang pinatutungkulan. Ano po? Hindi, ramdam talaga mga kababayan ni Jinggoy Estrada yon. Kasi di ba may lumabas kang balita, galing po sa Abante na eto daw pong si Senator Erwin Tulfo, winasak daw po ang puso. Winasak daw mga kababayan ang puso ni Senator Jinggoy Estrada. Bakit daw mga kababayan? So sabi po dito sa Abante News Online, ito singit lang natin tila nagdaramdam si Senator Jinggoy Estrada kay Senator Erwin Tulfo sa pahayag nito na tila pinapahiwatig na minamadali umano ng majority bloc ang motion tungkol sa virtual Senate participation dahil sa ilang senador na posibleng ikukulong. Sorry mga kababayan Ayon kay Jinggoy, uncalled for ang sinabi ni Tulfo at very offensive ito dahil hindi pa naman daw tiyak ang umano'y ilalabas na warrant of arrest. So ngayon sabi dito, ito daw pong si Senator Erwin winasak daw po ang puso mga kababayan ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi nga naman mga kababayan kung titingnan talaga natin, yung ginagawa ni Rodante Marcoleta at ng majority, kaya binabraso talaga ni Alan Peter Cayetano, kasi pag lumabas yung arrest warrant ni Jinggoy at ni Joel at nung iba pa, wala talagang magagawa etong si Alan Peter Cayetano kasi nga yung arrest warrant ay galing po sa local court. So ang magagawa lang ni Alan Peter Cayetano, ipa-aresto etong si Botomesa, etong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ano po, at yung iba pa na magkakaroon ng arrest warrant. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Masakit po, paring Alvin, ang katotohanan. Sabi nga doon sa Ano? you cannot accept that. You will not be able to accept the truth. Ika nga. Parang ganun, to that extent. Ibig sabihin, masakit ho, tanggapin ang katotohanan. Pero yun yung katotohanan, paring Alvin, pasensya na doon sa mga kasama ko, Senador. Mamahayag po ako. Tayo paring Alvin, pag nag-cover tayo, nag-observe tayo, nakikita na natin kung ano ang mangyayari, kung saan direksyon. Obvious naman paring Alvin. Tapos, isa pang take doon, ang tagal nilang nag-focus. Pinag-antay kami ng 1 oras sa kalahati. Merienda, 1 hour and a half. Dapat yung mga caucus na yan paring Alvin, after the session or before the session. So parang ang tinutukoy dito mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo, nag-caucus mga kababayan habang nagme-merienda, eto pong majority. At yung itinagal ng kanilang caucus habang nagme-merienda sila, 1 oras at kalahati. At yung 1 oras at kalahati na yon, ganun din katagal na naghintay ang minority dito po sa majority. Ito na pala pinag-uusapan nila kasi nakita nga nila kulang kami. Marami sila. Kaya nga, the only option is to walk out. Hindi kami papayag paring Alvin kasi halatang halata naman para ma-accommodate lang si Senator Bato, sila yung kung sino man yung huhulihin na dalawa. Hindi ko pa ho namin alam na kung sinasabi. Si Ombudsman lang ho nagsabi noon. Yun yung sinasabi namin. Apo, Senator, wait huwag ka umalis may flash report lang ako. Nakaprangot lang po ito. Ituloy natin yung usapan natin. Kung hindi kayo dumalo sa sesyon pagdating ng Lunes, di wala po silang quorum na lalabas. Wala. Hindi nga po pwede ho yun. Yun naman ho, lugi naman ho ang taong bayan kung sasadyain ho namin for what reason na hindi ho kami mag-a-attend. Mag-a-attend po. Kahapon ho, lumayas ho kami, tumayo kami, nag-walk out kami kasi alam ho namin yung patutunguhan, magbobotohan, matatalo po. And therefore, lulusot po yung pinipilit ni Senator Marcoleta na Section 41C. So, tumayo na lang ho kami. So, walang po pwedeng
base rin po sa rules namin, pag walang quorum, hindi kayo pwede magbotohan. So, Tama. tumayo kami. Pero sa Lunes po, kailangan ho namin pumasok kasi we know it's another fight, it's another battle. Pero wala akong kayo magagawa. We really have to stand our ground. Opo, at saka naglabas po kagad kayo ng statement, ano po. Nakita din ni Senate President Cayetano na kumaga sa strategy natalo sila. Ang galing ni former Senate President Tito Soto, nag-motion kaagad for adjournment. Alam niya na walang quorum eh. Exactly, paring Alvin. Kasi yun, it takes precedence. Ano mang diskusyon ni sat-sat yan ng Eto nga yung napakaganda sa ginawa ni Tito Sen. Alam niyang walang quorum mga kababayan kaya nagsulong siya ng adjournment. At doon sa pagsusulong niya ng adjournment mga kababayan, dapat hindi na nagsalita itong si Rodante Marcoleta kasi nga nagsulong na ng adjournment itong si Tito Sen at hindi na po yung debatable. Kaya nga doon pa lang mga kababayan napahiya ng matindi etong si Rodante Marcoleta. Yung pagdudunong-dunungan niya doon po sa Senate rules mga kababayan, kinain niya ng buong buo. 'Di ba? Actually hindi pala kinain, sinuka niya ng buong buo mga kababayan kasi napahiya siya kay Tito Sen. Kasi alam niyo naman mga kababayan, 'di ba? Alam naman natin pare-parehas na kapag ka no quorum, dapat talaga yung isang leader, halimbawa ng minority, pwedeng magsulong yan mga kababayan ng adjourn. At ngayon, pagka isinulong yan yung adjourn, hindi na dapat debatable. At hindi na dapat nakikipag-debate yung isang senator. Pero doon sa sitwasyon ni Rodante Marcoleta, nagsasalita pa rin siya at may ipinipilit pa rin siya. Kaya napahiya siya ng matindi. Anyway, tuloy pa natin. kung sino-sino dyan. Pero pag wala ng quorum, wala ng visa. Pwede lang mong tumakbo ang Senado, kaya may quorum. Kahit nga sa mga committee hearing, kailang may quorum. At least may kasama kang isa dyan eh. Tama. Hindi ka pwede mag-committee hearing na isa ka lang eh. Kailangan laging may quorum. Otherwise, walang saysay. So, kung pinilit nila yung nagbutuhan sila, ay mali yun. If we go to the court, talo ho yun. Hindi ho pwedeng ilusot nila ang isang panukala, etc. Pag-usapan isang batas na walang quorum. Opo. And you also took offense dun sa sinabi ni Senator Marcoleta na sabi niya ang hirap mo kasing kausap kasi walang masyadong background sa batas. Parang foul para sa iyo, Senator Erwin. Ano po? Hindi lang si Senator Rizang pinapatamaan niya, kundi kaming ikang 16 na hindi mga lawyer, okay, na sinasabi wala kayong alam sa batas. Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na bawal ho yun. Para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang ikang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya. Kaya yun ho yung point of order ko doon, ad hominem. Tumigil ka kung gusto, tinitira mo yung pagkatao nung nagsasalita, hindi yung kanya pinupunto. Dapat po yung pinupunto. Gano'n naman talaga yung galawan ng mga DDC. Pag talo sila sa debate, mga kababayan, ad hominem ginagawa nila. Opo. So, anong magiging ending nito? Anong assurance ninyo sa publiko na hindi naman po na sasadyain ng minorya na hindi kayo pupunta? Kasi sa totoo lang, wala silang magawa. Pag hindi kayo pumunta, walang quorum. Ano po? Tama. Pero hindi yan yung objective ninyo come Monday. Paano diskarte sa pagdating ng Lunes, Senator? Hindi ba parang Alvin, papasok po kami. Kasi nga po, yun po ang trabaho namin. Ako po humihingi ng paumanhin. Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, ika nga yung sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, kitang-kita naman paring Alvin, nire-railroad nila. Hinuhokus-pokus nila, minimekos-mekos nila, yun ang word. Itong Section 41, minamadali nila. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, etc. para maka-attend. Para may boto pa rin sila. Ika nga, pwede silang bumoto. Hindi na kami pumayag noon. Kalukuhan ho yun. Sasabihin mo, justifiable reason. Justifiable po ba yun? Na kailangan nakamalinaw sa batas po, Section 41B, ang sabi, pag force majeure, pag may kalamidad, disaster, o national emergency, mga pandemic, yun lang ho yung exception.
dinadagdagan nila ngayon justifiable reason. Anong hindi nga po nila ma-explain kung ano yung justifiable reason, parang Alvin. Tama. Pero mukhang plano din naman din talaga nila kahapon, Senator, kasi kamo nag-caucus pa sila bago nag-resume. Ano? So ibig sabihin, talagang yun ang plano nila all the while. Exactly, parang Alvin. Kasi nga, meron na silang sapat na bilang mga kababayan at yung minority wala. Kaya talagang pinagplanuhan nila ng matindi to. Kaso ang problema, yung plano po ni na Alan Peter Cayetano, Marcoleta, wala kasi tinalo po sila sa diskarte mga kababayan ng minority. Dahil nga po, hindi umubra si Marcoleta dito po kay Tito Sen. Yun ho talaga yung gusto nila na wala ng tao. Usually kasi gano'n, pag mga 6 o'clock na, wala ng tao, nag-uwian na yung iba, dahil may mga meeting, may mga dinner sa labas. Doon na tinaon. Kaya parang tataka ko, sabi ko, di ba nung isang araw, sinita ko, bakit walang kuan dito? Majority. Ngayon, kagabi, abay, hindi na ako nagsalita. Abay, all present lahat eh. Sabi ko, isa lang po nung wala doon, si Senator Cheese, pero nandoon silang lahat. Kaya, and then, Senator Bato pala, wala. So sabi ko, talaga may gagawin ito. So, ayun na nga ho, pinipilit nila kahapon. Kaya nga po, tumayo na ho tayo. Paring Alvin, kahit anong balibagtari nila, kahit ano pang isite nila mga batas ho dyan, malinaw lang po, isang diretsang sasabihin ko lamang po, wag na ho natin lokohin ng taong bayan. Tama! Wag na ho natin i-dribble. Respeto naman. Respeto po sa mga bumoto sa atin. Yun lang ho po mensahe ko sa kanila. Very good. Respetuhin ho natin yung kagustuhan ng kababayan natin. Not because we are senators now, we are supreme, mas mataas sa inyo. Hindi po nakakalimutan siguro ng mga kasamahan ko po sa Senado na yung aming kapangyarihan ay nanggagaling po sa taong bayan. Tama! Walang boto ng taong bayan, walang senador. Yun lang po. Yung nakakalimutan po yata. Daldal ng daldal, kung ano-ano, dinidribble-dribble. Huwag na ho natin lukuhin. Sa poll mga kababayan, si Alan Peter Cayetano at si Marcoleta dito. Diba kasi alam nyo, pag eleksyon, ang babait ng mga pukin ng inang mga yan. Diba? Ang babait ng mga yan. Sa totoo lang. Pero pagkatapos ng eleksyon, parang mga hari na. Ano po, nakala mo mga hindi matitibag. Pero nakakalimutan nila na yung boto ng taong bayan, kung hindi sila ibinoto, hindi naman sila magiging senator dyan. Diba? Tama lang yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo. Gawa ho tayo ng trabaho tayo, ipasa po natin yung mga bills na kailangan na sasagot sa problema sa ekonomiya, sikmura, kalusugan, kulang na sweldo. Yun po ang mga pag-usapan natin. Huwag itong walang katuturan na batas na ito na yung mga wala sa Senado pwedeng mag-attend, bumoto for justifiable reason. Kalukuhan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang po ito. Mabuhay ka, Senator. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po. Thank you. Mag-ingat lagi si Senator Erwin Tulfo. O yan, mga kababayan, nakita nyo, yung mga DDS medyo na-shock yan. Kasi hindi nila expected mga kababayan na si Senator Erwin Tulfo talaga magiging very vocal dito po sa issue mga kababayan ng isinusulong na motion ni Senator Rodante Marcoleta para maka-attend yung mga kaalyado nila na nagtatago sa batas katulad ni Bato de la Rosa mga kababayan via Zoom. Ngayon, sinoplak po yan ng magkapatid na Tulfo mga kababayan, especially nito pong si Senator Erwin Tulfo kasi nga halata naman na talagang minemekos-mekos mga kababayan ng majority yun pong usapin na yan para nga maprotektahan yung mga kaalyado po nila. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po sa issue po na yan mga kababayan. Kaya nga para sa akin, kung akong tatanungin, dapat yung mga senator, magtrabaho na lang kayo, lalo na kayong mga taga-majority. Kaysa unahin ninyo yung mga bagay na wala namang katuturan na ang makikinabang lang naman na yan, yung mga kaalyado po ninyo.